Isang mapagpalang umaga po muli sa atin mga kapatid. May mga pangyayari na nangyayari sa buhay natin na minsan ay hindi natin kayang ipaliwanag. Mga sandaling nakikita natin ang kamay ng Diyos na kumikilos na hindi may paliwanag sa isang hindi may paliwanag na paraan. Narito yung biglaang paggaling ng isang taong merong karamdaman, isang sagot sa panalangin na napakatagal na nating ipinapanalangin, o isang proteksyon ng Diyos o pagliligtas ng Diyos sa isang aksidente na iniisip natin na talagang sana ay hindi siya nakaligtas kung hindi yung gawa ng Diyos. O kaya naman ay yung pagliligtas o pagbabago ng Panginoon sa isang napakasamang tao. At kapag nakakasaksi tayo ng ganitong mga himala, merong isang bagay tayo na hindi may kakaila o may tatanggi. Ang Diyos ay buhay at siya ay kumikilos. Ganito ang nangyari sa maraming mga tagpo sa panahon ng bagong tipan. Nang nakita nila yung himala, gaya na lamang ng isang paralitiko na nakatayo, ng isang bulag na nakakita, ng isang inaalihan ng demonyo na naging maayos at ng isang patay na muling nabuhay. Ang nakikita natin dito ay hindi lamang sila namangha, kundi sila ay naniwala. Dahil ang mga himala ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay paanyaya. Paanyaya na kilalanin natin na meron Diyos, paanyaya na tayo ay magtiwala sa Diyos, at paanyaya na tayo ay sumampalataya at sumunod sa Diyos. Mga kapatid, ganito po ang ating makikita sa pag-aaral natin ngayon. Makikita natin na ang tunay na layunin ng isang mahiwagang pagkilos ng Diyos ay hindi lamang isang simpleng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, kundi ito ay pag-aanyaya sa mga tao na siya ay maniwala at sumunod sa ating Panginoon. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang Siyam, talatang 32 hanggang 43, Acts chapter 9 verses 32 to 43. Subalit bago nating basahin, tayo muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos, ang iyong mga salita ay muling pagbubulay-bulayan ng iyong iglesia at kami ay muling nagsusumamo sa tulong po ng iyong banal na Espiritu na inyong ipagkakaloob sa amin ang kakayanang maunawaan nito at makita ang katotohanan ito. At kami po ay inyong ihanda upang hamungin ang aming mga puso at isipan upang i-apply namin sa aming buhay ang mga katotohanan na aming mapakinggan. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay hindi lamang magdagdag ng kaalaman sa aming kaisipan, kundi ito ay magbago ng aming mga puso at ng aming isipan upang lalo kaming magkaroon ng kabanalan sa iyong harapan. Samahan niyo po kami at mangusap kayo sa amin sa magitan ng pangangaral ng iyong banal na salita. Sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli mga kapatid, buksan natin sa Aklat ng Mga Gawa, ang kabanata po ay Siyam, kabanatang Siyam talatang 32 hanggang 43, Acts chapter 9 verses 32 to 43. At kung nakita na po ninyo ay nais kong basahin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. At nangyari na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, siya'y naparoon naman sa mga banal na nangananahan sa Lida. At doon ay natagpuan niya ang isang lalaki na nagangalang Eneas, na 8 taong sumasabanig sapagkat siya'y lumpo. At sinabi sa kanya ni Pedro, Eneas, pinagaling ka ni Jesucristo. Magtindig ka at usayin mo ang iyong higaan. At pagdakay nagtindig siya. At siya'y nakita ng lahat ng mga nananahan sa Lida at sa Sarona. At sila'y nangagbalik loob sa Panginoon. Ngayon ay may isang alagad sa Jope na nagangalang Tabita, na ang kahulugan ay Dorcas. Ang babaeng ito ay puspos ng mabuting gawa at ng pagkaawang gawa sa kanyang mga ginagawa. At nangyari ng mga araw na yaon na siya ay nagkasakit at namatay, at nang siya'y mahugasan nila ay kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas.
At sapagkat malapit ang Lida sa Jope, pagkabalita ng mga alagad na si Pedro ay naroroon, ay nagsugo sa kanya ng 2 katao na ipinamanik sa kanya, huwag kang magluwat ng pagparito sa amin. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila, at pagating niya ay inihatid nila sa silid sa itaas, at siya ay naligid ng lahat ng mga babaeng bao na nagsisitangis, at ipinakikita ang mga tunika at ang mga damit na ginawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Datapwat pinalabas silang lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin, at pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi, "Tabita, magbangon ka." At iminulat niya ang kanyang mga mata. At nang makita niya si Pedro ay naupo siya. At inabot ni Pedro sa kaniya ang kanyang kamay, at siya itinindig. At tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao, at siya iniharap niyang buhay. At ito'y nabansag sa buong Jope, at marami ang mga nagsasampalataya sa Panginoon. At nangyari na siya'y nanahang maraming araw sa Jope, nakasama ni Simong mangluluto ng balat. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, kabanatang 9, talatang 32 hanggang 43. Nawa ay pagpalain ng Panginoon ang kanyang nagpapagaling at bumubuhay na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga, ang milagrong ginawa ay nagbunga ng pananampalataya. Mapansin po natin dito sa ating binasa na muli pong sumulpot o muli pong nagpakita si Apostol Pedro sa ating pong senaryo, sa ating teksto. Kung inyong maaalaala sa kabanatang 1 hanggang kabanatang 5, tila itong si Pedro ang magiging bida. Si Pedro ang magiging pangunahing tauhan dito sa Aklat ng Mga Gawa. Pero pagdating ng chapter 6 to chapter 9 ay biglang nawala siya sa eksena, at samantalang dito sa pagtatapos ng chapter 9 ay muling lumabas dito si Pedro. Now, mga kapatid, gusto kong ipaalaala sa inyo, bagamat marami ang naniniwala o ang tawag nila sa Book of Acts ay Acts of the Apostles. Gusto ko ipaalala sa inyo na ang Aklat ng Mga Gawa ay hindi tungkol sa gawa ng mga apostol, bagkus ito ay gawa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kinakasangkapan ang mga apostol at ang mga alagad. Now, dito po sa ating nabasang kwento ay makikita natin na merong 2 kwento ng milagro na nangyari. At kung tayo ay pamilyar sa 4 na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ay inyong mapapansin na itong milagrong ito ay tila merong pagkakatulad doon sa mismong mga milagro na ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo doon sa aklat ng mga ebanghelyo. Maliwanag din na makikita natin dito sa ating teksto na ipinahayag ni Apostol Pedro na ang nagpagaling dito sa lalaking lumpo na si Eneas at ang bumuhay dito sa alagad na si Dorcas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nagbibigay lamang ito sa atin ng isang katotohanan na kahit na ang Panginoong Yesus ay umakyat na sa langit, ang kanyang kapangyarihan ay aktibong gumagawa sa umagitan ng kapangyarihan o sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ina-attribute ni Peter na ang sanhi ng paggaling ni Eneas at ng pagbuhay kay Dorcas ay hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At makikita rin natin dito yung katotohanan na ang mga pambihirang gawa ng Diyos, ang mga milagro o ang mga himala ay maaaring kasangkapanin ng Diyos upang maging daan upang ang isang tao ay magkaroon ng paniniwala sa tunay na Diyos. Kaya dito ko kukuhanin ang ating mensahe ngayong umaga. Ang mga milagrong ginawa ng Panginoong Jesucristo ay nagiging kasangkapan upang madala sa pananampalataya ang mga nakaranas at nakasaksi nito. Ibig sabihin, sa probidensiya ng Diyos,
maaring kasangkapanin ng ating Panginoong Kristo ang mga pambihirang gawa na ito upang dalhin ang mga taong ito sa pananampalataya sa Diyos. Pero gusto ko munang liwanagin sa inyo na hindi naman automatic na lahat ng nakaranas ng mga himala at nakasaksi ng himala na ginawa ng ating Panginoong Kristo ay naging totoong mananampalataya. Again, if you are here, when we studied the book of John, nakita natin na kahit na ang Panginoong Kristo ay gumawa ng mga himala, ang marami sa kanila ay hindi pa rin sumampalataya. Ang iba ay sumusunod lamang dahil sila ay nakakain, sila ay nabusog, sumusunod lang sila sa Panginoon because they want to see more of the miracles na ginagawa ng Panginoon. Pero nung siya ay nagsalita ng katotohanan patungkol sa Ebanghelyo, ang mga taong ito ay tumalikod. So what I'm trying to say is hindi naman lahat ng mga himala ay nag-turn out na naging mananampalataya ang mga nakaranas o nakasaksi. Kasi naalala nyo rin yung kwento patungkol doon sa 10 kitongin na pinagaling ng Panginoon but only one returned at nagpasalamat sa Panginoon. So ipinapakita na not all na nakaranas ng himala, nakakita ng himala ay sumampalataya, pero meron din naman ng mga nakaranas ng himala at nakasaksi ng himala ang totoong sumampalataya. Sapagkat ganito yung ating makikita sa ating teksto ngayong umaga. Makikita natin na 2 ulit na binanggit na matapos nilang masaksihan ang mga dakilang gawa ng Diyos o ang mga himala, ang mga taong nakasaksi nito ay nagbalik loob sa Diyos at sumampalataya. Nang ibig sabihin, kinasangkapan ng Panginoon yung himala na kanilang nakita upang kanilang hanapin at tuklasin kung sino ang gumawa nito. At nung ipinangaral sa kanila na ito ay ang Panginoong Kristo, ang mga taong ito ay sumampalataya. Tandaan po natin na sa Biblia, ang mga himala ay tinatawag nating signs o mga tanda. Ito ay mga palatandaan upang kilalanin ng mga tao yung mga nagdadala ng mensahe. Ito ay palatandaan na talagang ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay kumikilos, at ang Diyos ay mayroong otoridad. Kapag nasaksihan ng mga tao ang isang gawang lampas sa kanilang natural na kakayanan, pumupukaw ito sa kanilang kaisipan at maaari itong magdala sa kanila upang tunay nilang hangarin na kilalanin ang Diyos na gumagawa ng himala. Sa ating teksto, maliwanag na ipinakita ni Lucas na ang layunin ng mga himalang ginawa sa magitan ni Pedro ay hindi lamang upang magpagaling o bumuhay. Ang maliwanag na layunin dito ay upang gisingin ang puso ng mga tao upang sila ay sumampalataya sa Diyos. So ngayong umaga, meron 2 bagay tayong pag-uusapan. At ito po yung maliwanag na nangyari. Una, pinagaling ni Jesus si Eneas. At pangalawa, binuhay ni Jesus si Dorcas. So ito yung 2 bagay na ito na ating titingnan. Una, pinagaling ni Jesus si Eneas. Balikan natin ang ating mga Biblia sa verse 32 and verse 33. At nangyari na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, siya'y naparoon naman sa mga banal na nangananaan sa Lida. At doon ay natagpuan niya ang isang lalaki na nagangalang Eneas, na 8 taong sumasabanig sapagkat siya ay lumpo. Now, alam po natin na si Pedro ang kinatawan ng mga apostol. He is the head of the apostles. Siya po yung spokesperson. At bilang pinuno ng mga apostol, si Pedro ay naglalakbay at nagbibisita sa mga lugar kung saan nangalat ang mga mananampalataya. If you remember doon sa ating napag-aralan sa chapter 6, simula nung si Esteban ay pinatay, ay nagkaroon na po ng mas matinding pag-uusig, nangalat ang mga tao sa ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Kasama na nga po dito ay ang Samaria. Kung yung matatandaan at pag-aralan natin na noong itong si Felipe ay nangaral doon sa Samaria, marami ang mga sumampalataya. Ito ay nakarating sa Jerusalem kung kaya't kanilang sinugo sina Pedro at sina Juan upang tingnan
yung nangyayaring revival o yung pagbabagong ng mga tao doon sa Samaria. So ito'y ginagawa noon ni Pedro, kumbaga para kanyang certify na talagang mayroong nangyayaring pagliligtas ang Panginoon sa mga lugar na naabot ng Ebanghelyo. Sa pagkakataong ito, ang pinuntahan naman ni Pedro ay ang Lida, kung saan ay nabanggit na may mga banal na nandoon. So muli mga kapatid, ipapaalala natin na inilarawan ni Lucas ang mga mananampalataya bilang mga banal. Nang ibig sabihin po ng mga banal ay mga inihiwalay mula sa kasalanan at sa sanlibutan, inihiwalay para maglingkod sa Diyos. Gaya na rin po na nasabi ko sa inyo noong nakaraang mensahe natin na ang banal ay isa pa sa karaniwang tawag sa mga mananampalataya noong panahon ng Bagong Tipan. At sa katunayan nga ay ito yung paboritong address ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa kanyang mga ginagawang sulat. Nawala na lamang yung paggamit ng salitang mga banal noong panahon ng kasagsagan ng Roman Catholic Church. Sapagkat ang ginawa ng Roman Catholic ay binago nila yung kahulugan ng salitang santo o ng mga banal. Ginawa nila itong mga tao na nagkaroon ng matinding debosyon kay Kristo. Kailangan mo munang mamatay, tapos ikaw ay ika-canonize at saka kagagawing santo. Pero sa ating pong pag-aaral na ito, ang tinawag ni Lucas sa mga mananampalataya sa Lida ay mga banal. Now, bakit nawala po itong paggamit ng salitang banal? Dahil nung panahon ng Reformation, ayaw po ng mga reformers na ma-misinterpret ang mga mananampalataya o lumabas na mga mayayabang dahil nga nagbago na ang kahulugan ng mga banal, kaya ang ginamit o mas pinili na gamitin na paglalarawan sa mga alagad ay mga Kristiyano sa Acts chapter 11 verse 26 o mga believers o mga mananampalataya. Kaya hanggang sa tuluyan nang nawala ang paggamit ng salitang mga banal. Pero in reality mga kapatid, wala pong masama na tawaging mga banal ang mga mananampalataya. Bagkus ito pa nga ay isang biblical na paglalarawan sa mga mananampalataya. So, hindi minsan bagamat awkward, we are not that familiar to use it, pero you try to do it. Ano? Pwede niyong gamitin ito to address a believer instead of using the familiar word, the kapatid, pwede mong sabihin mga banal to address so that we can return doon sa talagang panawagan o sa talagang tawag sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, you can use it alternatively sa mga term na ating ginagamit to address ang mga kapatid sa Panginoon. Now, nakita natin dito na sa paglalakbay ni Pedro doon sa kanyang ginagawang pagbibisita, nakarating siya doon sa tinatawag na Lida. At sa kanyang pagpunta po dito sa Lida, kapag tiningnan natin yung mapa, si Apostol Pedro ay nalalapit na sa mga lugar ng mga hintil. Kumbaga, in preparation ito ng pagdating ng Ebanghelyo sa mga hintil, lalong-lalo na sa susunod nating babasahin na mula sa Lida ay naglakbay siya patungong Joppe or Joppa na kung saan ay ilang kilometro na lamang sa lugar ng mga hintil. Nung makarating si Pedro dito sa lugar ng Lida, ay natagpuan niya ang isang lalaki na nagangalang Eneas, na isang tao na nagdurusa sa karamdaman. Siya daw po ay naparalisado sa loob ng 8 taon. At ito ay isang karamdaman na nagpapakita ng kawalan ng kakayanang gumawa at nagpapakita ng kawalang kakayanan o kawalang pag-asa. Now, hindi na po binanggit kung ano ang dahilan ng kanyang pagka-paralyze. Ibig sabihin, hindi siya ipinanganak na paralyze kasi binigyan ng bilang. 8 taon pa lang siyang paralyzed. Meaning to say, hindi siya 8 years old, kundi 8 taon siyang na-paralyze. Hindi na ho nating alam kung ano yung dahilan, kung ito ba ay dahil sa aksidente o dahil sa sakit. Basta ang sinabi sa kwento ni Lucas ay 8 taon na po siyang bedridden. Hindi din natin alam kung paano siya nakatagpo ni Pedro.
kung meron bang nakakakilala dito kay Eneas at tinawag itong si Pedro para siya ay pagalingin, na gaya na makikita natin mamaya na nagsugo ng mga alagad at para sunduin itong si Pedro para magpunta kay Dorcas. Hindi ganito ang nakita natin dito kay Eneas. Hindi rin natin alam kung ito bang si Eneas na ito ay may mga kaibigan na dinala naman itong si Eneas sa harapan ni Pedro, na katulad ng ginawa doon sa paralitiko sa panahon ng Panginoong Yesus, na binitbit nila yung kanilang kaibigan na paralitiko, inihulog sa, hindi pala inihulog, ibinaba. Ibinaba po doon sa bubong sa harapan ng ating Panginoong Yesus, kasi magiging double dead yun kapag inihulog ano. So ibinaba lamang, binutasan nila yung bubong at ibinaba sa harapan ng Panginoong Kristo. Hindi natin alam kung gano'n ang ginawa kasi wala tayong nakita dito na gano'n ang ginawa nila. Hindi rin natin nakita na itong si Eneas na ito ay namamalimos, na katulad ng nakita natin sa book of na pinagaling ni na Pedro, nakita nilang namamalimos yung isang lumpo doon sa harapan ng templo. Ibig sabihin, walang detalye kung paano nakatagpo. Basta ang sinabi ni Lucas ay nakatagpo o nakita ni Pedro ang isang nagngangalang Eneas na isang lumpo na sa loob ng 8 taon. Subalit, ang dapat nating mas makita dito ay ito, ang kanilang pagtatagpo, ang babago ng buhay ni Eneas dahil kanyang maranasan ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Pagagalingin siya sa kanyang karamdaman. Ito ang sabi ng verse 34. At sinabi sa kanya ni Pedro, Eneas, pinagaling ka ni Jesus. Magtindig ka at husayin mo ang iyong higaan. At pagdakay, nagtindig siya. Dito po ay naging napakaliwanag na merong mahalagang katotohanan ipinakita si Lucas sa ginawa ni Pedro. Ipinapakita sa ginawa ni Pedro na ang kagalingan ng lalaking si Eneas ay hindi nagmula sa kapangyarihan ni Pedro, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Hindi sinabi ni Pedro na pinagaling kita, kundi ang sinabi ni Pedro ay pinagaling ka ni Jesucristo. So ang punto natin dito mga kapatid, ang kapangyarihang magpagaling ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Panginoong Jesucristo. Maalala nyo, ito yung laging ginagawa ng mga apostles. Kung inyong maalaala in Acts chapter 3, ganito rin ang winika ni Pedro nung sila ay nakakita ng isang lalaking pilay. In Acts chapter 3 verse 6, kung inyong matatandaan, sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako, datapwat ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret ay lumakad ka. So ang tanging may kapangyarihan na magpagaling ng isang karamdaman ay ang Panginoong Jesucristo. Oo, bagamat binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon ang kanyang mga alagad ng mga panahon na yon para magpagaling ng mga karamdaman, magpalayas ng mga demonyo at bumuhay ng mga patay, subalit ang hindi may kakilang katotohanan, ang kapangyarihan na ito ay hindi nagmula sa kanilang kakayanan, ito ay nagmula sa Panginoon. Kung nyo rin mapapansin, itong ginawa ni Pedro na pagpapagaling dito kay Eneas ay merong pagkakatulad sa ginawa din ng ating Panginoong Yesus. Gaya na lamang noong ng paralitiko na pinagaling ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 9 verses 1 to 7. At sinabi ng Panginoon doon sa paralitiko sa Matthew chapter 9, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. At nagtindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Alam nyo, ito yung pattern na sinundan ni Pedro. Makikita natin na kung ano yung ginagawa ng kanyang Panginoon, ganun ang ginagawa ng kanyang alagad. Ganito mismo ang sinabi ni Pedro kay Eneas, magtindig ka at husayin mo ang iyong higaan. At pagdakay, nagtindig siya. So gaya doon sa paralitiko sa Matthew chapter 9, verses 1 to 7,
na pinagaling, tumayo at lumakad, ganon din si Eneas na tumugon sa sinabi ni Pedro. Siya ay pinagaling, bumangon, tumayo, iniligpit ang kanyang higaan. Alam nyo, doon sa mga binasa kong mga sermon at mga binasa kong mga pag-aaral dito, sabi nila, isang himala ba talaga na kapag ang isang tao ay bumangon ay magligpit ng kanyang higaan? Ano sabi niya parang himala talaga 'to na pagbangon ay automatic na magliligpit ng higaan. Sabi niya, milagro 'yan mga magulang 'pag nakita mo na pagkatapos gumising ay iniligpit ang kanyang higaan. Kailangan ba ng milagro para mangyari 'yon? Eto makikita natin sa loob ng 8 taon, hindi siya nagliligpit ng higaan. Pero that moment, nung sinabi ni Pedro na ikaw ay bumangon at iligpit mo ang iyong higaan, ito ay nangyari. So ang pagpapagaling dito kay Eneas ay instant, biglaan. At ito makikita nating tunay na pagpapagaling. Hindi ito mind conditioning, hindi ito manipulation, kundi tunay na kagalingan. Iba ito sa ating mga nakakita o napapanood sa mga television na mga faith healing crusade na kung saan ay punong-puno ng emotional hype, maraming mga preparation na ginagawa bagong nagkaroon ng seremonya ng pagpapagaling. At marami ang mga sinasabing kagalingan ay mga pansamantala lamang at hindi gaya ng ating nabasa na instant ang paggaling sapagkat sila ay pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Na mga kapatid, maging maingat tayo. Mamaya meron akong babanggitin tungkol dito. Maging maingat tayo patungkol sa mga ganitong uri ng programa na kung saan ay nakakahalina sa marami, na kung saan ay tila daw nakapagpapagaling ang kanilang mga pinuno, ang kanilang mga ministro o ang kanilang mga pastor. Mag-ingat tayo at mamaya titingnan natin kung bakit. So, ano ang naging resulta noong ginawang ito, ng milagrong ito? Ito na yung ating tinitingnan. Ano yung naging resulta ng himala? Verse 35. At siya'y nakita ng lahat ng mga nangananahan sa Lida at sa Sarona at sila'y nangagbalik loob sa Panginoon. Now, liliwanagin ko muna yung salitang lahat. It doesn't necessarily mean na talagang all without exception. Na para bang included yung lahat ng mga taga-Lida. Sa English, yung Sarona ay Sharon. So, biblical no yung Sharon, Rose of Sharon. Mamaya, ibang Sharon pong iniisip ninyo, So, ito pong Sarona, yung lahat daw po nung nanirahan doon sa Lida at doon sa Sarona, nang ibig sabihin ng lahat ay partikular na grupo ng mga tao na nakasaksi. Ang sabi po dito, sila ay lahat ay nangagbalik loob sa Panginoon. So, ang punto dito, ang milagro nangyari ay nagdala sa mga tao para magbalik loob sa Diyos o manampalataya sa Diyos. Now again, kailangan nating liwanagin. Gusto kong liwanagin na hindi dahil sila ay nakaranas ng milagro o nakakita ng milagro ay naligtas sila. Mga kapatid, hindi po nakapagliligtas ang milagro, lalong-lalo na ang makasaksi ng milagro. Ang ibig sabihin, hindi porket ikaw ay pinagaling ng Panginoon, automatically ikaw ay ligtas na. Dito nagkakamali ang mga prosperity gospel. Etong mga fake healing crusade. Inaakala nila na sapagkat sila ay nakaranas ng pagpapagaling umano ng Panginoon, equivalent na ito ng kanilang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Huwag po nating kaligtaan na sa panahon na ito ng mga apostles, kasama sa mga himalang ginagawa nila ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi sila nagpapagaling lamang para magpagaling lamang. Kinakasangkapan nila yung pagpapagaling upang patunayan yung mensahe na kanilang daladala. Nakakasiguro tayo dito na ipinangaral ni Pedro ang Panginoong Kristo ang nagpagaling kay Eneas, pero siguradong ipinangaral din sa kanila ni Pedro na hindi lamang ang Panginoong Kristo may kakayanan na magpagaling ng karamdaman, kundi ang pinakakayang gawin ng Panginoong Kristo, yung kanyang talagang pinakaintensyon ng kanyang pagpunta dito
ay paglilingin ang espiritual na karamdaman ng ating mga kaluluwa. So bilang paglalapat or application, ang karamdaman ni Eneas na isang paralitiko ay isang larawan ng kalagayan ng tao. Paralitiko tayo dahil sa kasalanan. Kung kaya nawalan tayo ng kakayanang lumapit sa Diyos para tayo ay maligtas. Gaya na nangyari sa ating kwento, ang Panginoon ang nagpadala kay Pedro papunta kay Ananias. At ang Panginoong Yesus ang nagpagaling kay Eneas. Kung hindi sa gawa ng Panginoon, hindi gagaling si Eneas. Ganito ang kalagayan ng mga taong makasalanan. Wala tayong kakayanang iligtas ang ating sarili. Malibang ang Diyos ang unang gumawa. Malibang ang Diyos ang unang kumilos sa ating buhay at maliban ang Diyos ay magpadala ng mensahero upang ipangaral sa atin ang ebanghelyo. So yan ang una nating nakita kung paanong pinagaling ng Panginoon si Eneas. Pangalawa, binuhay ng Panginoong Yesus si Dorcas. Yan ang ating makikita mula verse 36 hanggang 42. Kung namangha na tayo na makakita ng isang lalaking paralitiko sa loob ng 8 taon na instant na bumangon at nagligpit ng kanyang higaan, mas amazing, mas kamangha-mangha, mas kakilakilabot itong susunod nating makikita at mapag-aralan. At ano yun? Binuhay ang patay. Acts chapter 9, 36 and 37. Ngayon ay may isang alagad sa Joppe na nagangalang Tabita na ang kahulugan ay Dorcas. Ang babaeng ito ay puspos ng mabubuting gawa at ng pagkaawang gawa ng kanyang ginagawa. At nangyari ng mga araw na yon na siya ay nagkasakit at namatay, at nang siya'y mahugasan na nila ay kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. So, ano nangyari dito? Mula sa Lida, si Pedro ay naglakbay patungong Joppe or Joppa. Dahil doon ay gagawin niya ang isang pambihirang milagro. The second miracle, which is ang pagbuhay sa isang patay. Now, para makita lang niyo ng konti na talagang malapit lang ito kasi yung layo po ng Lida at ng Joppe ay humigit kumulang lamang sa 20 to 27 kilometers. Kaya kung tutuusin ay malapit lamang talaga ito. Sabi nga nila sa mga komentaryo na basa natin, it is just a one-day journey. Kumbaga malapit lamang yung Lida doon sa Joppe na kinaroroonan ni Dorcas. Now, kung nyo mapansin, hindi isang aksidente ang pangyayaring ito. Na si Pedro ay nasa Lida noong namatay si Dorcas sa Joppe. Kundi ito ay isang probidensiya ng Diyos dahil kasabay ng pagpapagaling ni Pedro kay Eneas sa Lida, kasabay ng kamatayan naman ni Dorcas sa Joppe. Now, si Dorcas ay kilala sa 2 pangalan. Ang Dorcas ay ang kanyang Greek name, samantalang ang Tabita ay ang kanyang Arabic name. Na parehong ang ibig sabihin nito ay gazelle. Ang ibig sabihin ng gazelle ay isang magaang usa. O siguro ang equivalent nito ay antelope. Nakilala yung antelope sa katangian na maganda. Ito po ay parang maliit na usa. Tapos siya po ay mahinhin ang anyo. Pwede kayong mag-research ano kayong itsura ng antelope. Okay? Pero itong antelope, kumpara sa usa, ang usa kasi malalaki, ang antelope maliit siya, tapos banayad po ito na tumakbo. Pero napakabilis. Maganda itong tingnan. Now, sa ating teksto, pinakilala si Dorcas bilang isang mabuting alagad. Isang mapagbigay at matulunging alagad. Meron siyang magandang espiritu na merong mabuting reputasyon. Nang ibig sabihin, kapag nabanggit yung pangalang Tabita or pangalang Dorcas, maganda yung kanyang reputasyon.
na gaya daw po ng gazelle, maamo, maganda yung kanyang espiritu. Sa katunayan, nung dumating si Pedro doon sa lugar kung saan namatay si Dorcas doon sa silid, nandun po yung mga babaeng bao na nangag-iiyakan at ipinapakita kay Pedro yung mga damit na ginawa ni Dorcas na ayon sa mga komentaryong nabasa ko na itinuturo nila ng ibig sabihin, karamihan doon yung mga tunika, mga balabal at yung mga damit ay suot mismo noong mga babaeng bao. Ibig sabihin, ipinapakita nila, etong damit na to, ito'y gawa ni Dorcas. Nung siya'y nabubuhay pa, ito yung damit na kanyang ibinigay sa amin. Kaya makikita natin dito na itong si Dorcas, ang kanyang pangalan ay naging akma sa kanyang pag-uugali. So yung Dorcas, akma sa kanyang ugali na gazelle. Now, bigla tuloy akong napa-research kay ChatGPT at saka kay Google. Ano ba talaga ang kahulugan ng pangalang Wilfredo? Diba? Bigla, Dorcas kasi ang ganda ng pangalan ni Dorcas, akma sa kanyang pangalan. Bigla akong, research ko nga yung pangalang Wilfredo. Ang nakakatuwa, nung tinignan ko si ChatGPT at saka si Google kasi wala naman akong ibang source kung paano ko malalaman yung kahulugan ng pangalan ko kasi nung tinatanong ko nun yung nanay ko, yung inay ko, "Nay, bakit ba pangalan ko Wilfredo makaluma, mukhang matanda?" Ang lagi lang sinasabi ng aking ina, galing yan sa kalendaryo. Eh pag iniisip ko kahit na January to December, wala namang katunog ng Wilfredo. Kalendaryo, Wilfredo, yun lang ang naririnig ko pero wala talaga. Pero nung ni-research ko siya sa ChatGPT at sa Google, parehas ang kanilang naging kahulugan at maganda pala ang kahulugan ng pangalang Wilfredo. Ito pala'y galing sa salitang Spanish and Italian. Wow, Wilfredo. Spanish-Italian ang origin nito. Sa English, Wilfred. Yan. Ang salitang Wilfred, galing siya sa dalawang pangalan. Will, nang ibig sabihin po ay ang kalooban, hangarin or desire, samantalang ang Fred, ang ibig sabihin niya ay kapayapaan. Kaya sa kabuuan, ang pangalan palang Wilfredo ay isang tao na may hangarin na magdala ng kapayapaan. Ang ganda ng pangalan pala, no? At yung paggamit ng pangalang Wilfredo, naging popular daw ito noon dahil ito ay madalas nakaugnay ng mga taong mababait, mapakumbaba, tahimik, ngunit may matibay na prinsipyo. Ngayon, hindi ko po sigurado kung ang lahat ng mga magagandang katangian na ito ay taglay ko na ngayon. Hindi ako sigurado kung lahat ng ito ay nakikita na sa akin ng mga tao. Pero nahamon ako na bilang isang mananampalataya kay Kristo, na sana ngayong alam nyo na yung kahulugan ng pangalan ko, maipamuhay ko yung ganda ng kahulugan ng pangalan ko. Kasi yung kahulugan ng pangalang Dorcas ay nakita sa kanyang pamumuhay. Siyempre, hindi lang yung pangalan ko ang ni-research ko. Ni-research ko rin yung pangalan ng asawa ko, Teresa. May pangalang Teresa, ang ibig sabihin ng Teresa is mga-ani or harvester. At yung pangalang Teresa ay iniuugnay sa pagiging masipag, maalaga, makalinga, matatag, matulungin at mapagmahal sa kapwa. In reality, makikita nyo, maraming pangalan ng santo ang ipinangalan kay Teresa. 'Di ba? Kaya meron tayong mga Saint Therese. Nang ibig sabihin ng Saint Therese ay mga taong may taglay na kabaitan at mayroong puso ng paglilingkod. So, eto yung mga kapatid. Ang patutuo ni Dorcas kasi ay isang magandang paalaala sa atin na bilang isang disipulo ng Panginoong Yesus, dapat makitahan tayo ng magandang mga pag-uugali o magagandang reputasyon. Kaya ito yung challenge ko sa inyo, if you do not know the name, the meaning of your name, you try to search. Baka kasi may mga nakatagong magagandang katangian dyan sa iyong pangalan na kailangang makita sa iyo kapag pinatawag ang iyong pangalan. So pag tinanong, anong ibig sabihin ng pangalan mo? Hindi mo na lang sasabihin galing ito sa kalendaryo. O ito'y pinagsama ng aking ina at ng aking ama. Maganda rin yung tingnan, baka may kahulugan yan. Now, ano nangyari? Ito, si Dorcas ay namatay, si Tabitha ay namatay. Ang ginawa sa kanya ay hinugasan o nilinisan ang kanyang katawan at inilagay sa isang silid sa taas.
Now, kapag inyo pong nakita yung namatay at inilagay sa silid sa taas, babalik sa atin yung kwento sa lumang tipan kung saan ay merong ganitong nangyari na pagbuhay sa isang taong patay na inilagay sa taas. Ito ay nangyari sa panahon ni na Elijah at ni Elisha sa 1 Kings chapter 17 verses 17 to 24 at 2 Kings chapter 4 verse 18 to 37 kung saan ay binuhay nila sa panahon ni Elisha at ni Elijah na yung anak ng babaeng balo ay nilagay doon sa taas at binuhay nitong si Elijah. Bigla ako napatanong ngayon, bakit nga ba kailangang ilagay sa taas ng kwarto ang isang taong namatay nung panahon na ito? Ito po ay base sa kultura ng mga Hudyo. Ang patay nung panahon ng mga Hudyo ay inililibing sa loob lamang ng 24 hours or sa loob lamang ng isang araw. Ibig sabihin, kailangan nilang mailibing ito sa loob ng isang araw na yon. Kaya ang karaniwang ginagawa nila bago nila ilibing, kanilang munang huhugasan, kanilang lilinisan, kanilang lalagyan ng pabango, kanilang babalutin ng tela at ilalagay nila sa taas ng silid. Kasi nung panahon na yon, kaya kailangang ilibing po within 24 hours kasi wala pa namang imbalsamo na katulad ng sa atin. Mainit ang kanilang panahon, kaya madali pong maagnas or masira ang isang bangkay. Pero, inilalagay po ito doon sa taas na silid sapagkat ito po yung lugar na kung saan ay malinis. Ang upper room, malimit ito rin yung lugar kung saan tahimik. At ito yung panahon na binibigyan ng panahon na makapagluksa yung kanyang mga kasama o mga kamag-anak doon sa upper room. Ibig sabihin, mayroong mga kwarto talaga na kung saan ay ang mga bahay nila or sabi nga parang mezzanine, yung mga bahay nila. Karaniwan din yung upper room, ito yung lugar ng dalanginan at ito rin yung lugar ng pagtitipon. Kaya kung nyo maalaala, noong ang mga apostles ay nagtitipon, sa sila nagpupunta, upper room. Nung si Kristo ay nagkaroon ng Lord's Supper, saan nila ginawa? Sa upper room. Nung dumating ang Banal na Espiritu, nasaan sila? Nasa upper room. Kasi ang ibig sabihin, ito yung lugar na kung saan malimit na pinagtitipunan. Hindi rin nila muna inilibing itong si Dorcas kasi nga ipinatawag nila si Pedro. Umaasa sila na merong maitutulong si Pedro, pero for sure, hindi nila inaasahan na itong si Pedro ay gagawa ng isang himala para buhayin itong si Dorcas. Kasi nga po, bihira lamang ang pangyayari na ang isang tao ay nabubuhay sa panahon na yon. Meron lamang dalawang nangyari na nabuhay mula sa mga patay sa bagong tipan. Ito ay ang pagkabuhay ni Jairus' daughter na binuhay ng Panginoong Yesus at pagkabuhay ni Lazaro. So itong dalawang ito, ginawa mismo ng Panginoong Jesucristo. So I think hindi intention ng ng mga alagad na ipinatawag si Pedro for the purpose na buhayin si Dorcas. Malamang gusto na lang ipatawag si Pedro para bago man lamang ilibing itong si Dorcas, makita ni Pedro. At siguro para magkaroon din sila ng comfort. Makikita natin dito yung pagmamadali. Bakit nga? Dahil ang gusto nila bago ilibing, kasi isang araw na biyahe po ito, isang araw na paglalakbay, bago mailibing si Dorcas, makarating si Pedro para makita man lamang itong isang kapatid na ito. Ngayon, makikita nyo dito yung salita ng pagmamadali nang sabi niya is huwag kang magliwat. Nang ibig sabihin niyan ay huwag ka nang magtagal. Kung maaari ay magmadali ka sa pagpunta sapagkat patay na nga itong si Dorcas. Now ano nangyari? Nung dumating si Pedro, agad nilang dinala si Pedro doon sa silid kung saan ay nakaratay itong si Dorcas. At doon ay nakita niya yung mga babaeng nagdadalamhati. Mga babaeng balo. No? Malimit nyo ito makikita na kapag merong patay, merong role ng mga babaeng balo. Sila yung taga-iyak. Weeping ladies or crying ladies. So makikita nyo, malimit, merong gantong mga senaryo sa panahon ng mga Hudyo. But this time, itong mga babaeng balo na ito, hindi sila bayaran. Ito ay mga babaeng balo o mga alagad. Karamihan dito, maramang ay mga alagad na natulungan ni Dorcas nung siya ay nabubuhay pa. Nung dumating si Pedro, nakita niya nagdadalamhati. So imagine nyo yung senaryo, isang malungkot na tagpo ito. Ang ginawa po ni Pedro dito, nung makita niya na patay si Dorcas, ay kanya munang pinaalis ang mga babaeng balo
na kung saan ay umiiyak. Bagkus ang kanyang ginawa ay ito. Makikita natin na merong ginawa si Pedro na kaparehas ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Muli, kung inyo matatandaan, kasama ng Panginoong Kristo si Pedro nung kanyang binuhay ang anak na babae ni Jairus. Kumbaga, kasama una sa Matthew chapter 9, verse 18 to 26, kasama ng Panginoong Hesus noon si Pedro noong pong nakiusap si Jairus na magpunta ang Panginoong Hesus sa bahay ng kanyang anak sapagkat ang kanyang anak ay may malubhang sakit at mamamatay na. Kasama din ng Panginoong Hesus si Pedro nung biglang may dumating na mensahero na nagsabi kay Jairus na wag nang abalahin ang Panginoong Hesus kasi patay na ang kanyang anak. Kasama din po ng Panginoong Hesus si Pedro noong ang Panginoong Hesus ay nagpunta doon sa bahay ni Jairus at pumunta sa silid sa taas at nakita doon ang kanyang anak na patay na. Kasama din po ng Panginoong Hesus si Pedro noong sila'y makarating sa bahay at madatnan ang mga babaeng bao at ang iba pang mga kasama na nagluluksa na ang ginawa ng Panginoong Hesus ay kanyang munang pinaalis ang mga nagluluksa maliban kay Pedro, kay Juan at kay Santiago at sa mga magulang, kay Jairus sa kanyang asawa at doon sa bata. Nandun din si Pedro nung hinawakan niya o hinawakan ng Panginoong Hesus ang kamay ng bata at sinabing, ito ha, Talita Kumi. Okay, Talita Kumi, nang ibig sabihin niya ay dalaga, bumangon ka. Bakit ko sinasaysay sa inyo yung pangyayari na ginawa ng Panginoong Hesus? Kasi makikita nyo dito kung ano mismo yung ginawa ng Panginoong Hesus, yun din mismo ang ginawa ni Pedro. Kung anong ginawa ni Pedro sa pagpapagaling kay Eneas, ganito rin yung ginawa ni Pedro sa pagbuhay kay Dorcas. Sa chapter 9 verse 40 to 42. Nung dumating po itong si Pedro sa bahay ni Dorcas, pinaalis muna ni Pedro ang mga nagdadalamhati. Siya ay lumuhod at nanalangin at matapos manalangin ay sinabi niya, Tabita, bumangon ka. At iminulat ni Tabita o ni Dorcas ang kanyang mga mata at nakita si Pedro at siya'y naupo. At hinawakan siya ni Pedro sa kamay at saka po ibinangon at sa kanya tinawag ang mga kapatiran, ang mga banal at ang mga balo at ipinakita na buhay na si Dorcas. Ang makikita nyo lang ditong pagkakaiba ito. Si Pedro, sa Panginoong Hesus, kinausap niya yung bata at sinabi niya sa bata na Tabita, Talita Kumi, nang ibig sabihin ay dalaga, bumangon ka. Dito ang ginawa lamang ni Pedro, bago niya hinawakan si Dorcas, siya muna ay nanalangin. Ang sinabi ng Panginoon sa bata, Talita Kumi, bumangon ka. Ang sinabi ni Pedro, Tabita, bumangon ka. Kung nyo makikita, isang letra lang ang pinagkaiba. Yung isa Talita, yung isa ay Tabita. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, tinawag niya ni Pedro, at ang ginawa ng Panginoong Hesus, tinawag niya pagkatapos na mabuhay yung bata, yung mga tao, para ipakita ang buhay ang bata. Ganon din ang ginawa ni Pedro. Tinawag niya ang mga banal at ang mga balo upang ipakita na nabuhay si Dorcas. Now, ano yung parehong-parehong ginawa dito? Ang anak ni Jairus at si Dorcas ay merong iisang bumuhay. At ang bumuhay sa kanila ay sino? Ang Panginoong Jesucristo. So ang pagdalapat dito ay ito. Ang milagrong ito ay merong mas malalim na spiritual na kahulugan kaysa anumang sa milagrong ginawa kay Eneas. Mas matindi ang kahulugan nitong binuhay mula sa mga patay. Kung ang pagiging paralisado ay larawan ng ating kawalang kakayanang lumapit sa Diyos para sa ating kaligtasan, ang kamatayan naman ay larawan ng ating pagkawalay ng dahil sa ating mga kasalanan. Yung death means separation. So yung kamatayan ni Dorcas ay nagpapakita na tayo hiwalay sa ating Panginoon. Kumbaga dahil tayo hiwalay sa Diyos, wala talaga tayong kakayanan na tayo'y lumapit sa Diyos sa ating sarili sapagkat tayo patay. Tayo ay hiwalay sa Kanya. At samantalang yung muling pagkabuhay kay Dorcas ay hindi lamang larawan ng mga taong binuhay ng Diyos sa Kanyang Espiritu. Itong
pagkabuhay na magmuli ni Dorcas ay isang larawan ng muling pagkabuhay ng mga mananampalataya sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At mga kapatid, ito ang ultimong pag-asa nating mga mananampalataya. Na tayo man ay abuti ng kamatayan ng dahil sa karamdaman o ng iba pang mga kadahilanan, meron tayong pag-asa na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, tayo ay muling mabubuhay at isasama niya sa kanyang kaharian. Now, bago ko po ipangaral sa inyo itong ating mensahe na ito, ay binasa na po namin ito sa aming family worship. Now, pagkatapos po ng aming family worship, for the first time, bigla nagtanong si Daniel ng isang malikot na tanong. At ang tanong niya ay, Tatay, nasaan ang kaluluwa ni Dorcas nung siya'y namatay bago siya muling bumalik sa kanyang katawang lupa? Diba? Parang kung ano. Hindi ko agad sinagot ng direkta para siya'y makinig ngayong umaga, kasan ba yung anak ko, para alam niya kung paano sasagutin ang tanong niya. Now, ito po ang unang paliwanag natin. Maliwanag na ang katuruan ng Biblia tungkol sa kamatayan ng mga mananampalataya. Ayon sa Biblia, sa oras ng kamatayan, ang kaluluwa ng isang tao sa panahon ng bagong tipan ay sumasa presensya na ng Diyos. Yan ang maliwanag sa Luke chapter 23 verse 43, Philippians chapter 1 verse 23, and 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Sabi ng 2 Corinthians 5:8, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya ang sagot sa tanong kung nasaan ang kaluluwa ni Dorcas matapos niyang mamatay, ang sagot ay napasa kaharian o nasa presensya na ng Diyos. Ibig sabihin, nung araw na namatay si Dorcas, ang kanyang kaluluwa ay direktang nakasama ng Diyos. Tinatanggihan natin ang katuruan na ang kaluluwa pag namatay ay nagpapagala-gala lamang. Tinatanggihan natin ang pagtuturo na ang kaluluwa ng taong pag namatay ay natutulog lamang. Kasi yan ang paniniwala ng iba. Pagkatapos ng kamatayan, baka ito ay nasa inyong kaisipan, 40 days pa na ang kaluluwa ay pagalagala. Okay? Kasi kaya daw na sa Panginoong Jesus na 40 days na after niyang mamatay ay nabuhay at 40 days na naglakbay dito sa mundo. Mga kapatid, hindi po totoo yan. Ang Biblia ay nagsasabi na pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ay diretso sa langit at diretso sa impyerno. Pero sa kaso, kaya po sa kaso ni Dorcas, nung siya ay namatay nung oras na yon, hindi po sumabit muna ang kanyang kaluluwa. Hindi po nandun lamang sa bahay at nagiintay na siya bumalik sa kanyang katawan. Biblically speaking, ang kanyang kaluluwa ay napasa presensya ng Diyos. Ngayon, nung muling buhay ng Panginoon si Dorcas, ang kanyang kaluluwa na nasa presensya ng Diyos ay muling bumalik sa kanyang katawan. Ang tanong, Pastor, posible ba ito? Oo, posible ito sa Diyos dahil siya ay Diyos. Ang ibig sabihin, kayang gawin ito ng Diyos. At ginawa na mismo ito ng Diyos. Not once, not twice, but thrice. At actually, dito thrice, pero meron pang ginawa. Inyo makikita, ginawa din ito ni Pablo. Nung isang lalaki, isang alagad, nung si Pedro ay mahabang nangangaral, merong isang lalaki na ang pangalan ni si Eutychus, na habang nangangaral si Pedro ay nakatulog doon sa balkonahe, nalaglag, patay. So anong ginawa ni Pablo noon? Binuhay niya si Eutychus. So ang ibig sabihin, nung si Dorcas ay namatay, yung araw na yon siya ay napasa presensya ng Diyos, pero nung dumating ang Pedro at binuhay ang kanyang kaluluwa, itong si Dorcas, yung kaluluwa ni Dorcas ay bumalik sa kanyang katawan. Siguro iniisip ng marami sa inyo, siguro nangihinayang si Dorcas. Nasa langit na, bumalik pa sa lupa. Wala tayong makikitang ganyan na panghihinayang. Ang nangyaring muling pagkabuhay kay Dorcas ay isang pansamantalang pagkabuhay lamang. Mga kapatid, tandaan nyo, ito ay mga special cases na gaya or isolated cases na gaya ng kay Lazarus, na anak ni Jairus, na hindi pangkaraniwan sa lahat.
Katulad ng kay Lazarus, ng anak ni Jairus, ni Eutychus, ito ay hindi pangkaraniwan sa lahat. Si Dorcas, gaya ni Lazarus, ng anak ni Jairus, ni Eutychus, ay mga mga namatay at muling nabuhay, subalit sila ay muli ding namatay at muling bubuhayin. Ibig sabihin ba si Dorcas namatay ulit? Opo. Hindi nila nabanggit. Si Lazarus ba ay muling namatay ulit? Opo. Yung anak ba ni Jairus ay muling namatay ulit? Opo. Pero lahat ng mga mananampalataya na namatay kay Kristo, ang pangako sa kanya ay muling mabubuhay. Pero ito yung napakagandang tanong. Bakit kaya wala ni isa sa kanila ang nagtala o nagkwento ng kanilang karanasan sa langit, ng kanilang presensya sa Diyos? Bakit kaya itong si Dorcas ay hindi excited na bumangon? At mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ako'y pumunta na sa langit at pinabalik sa lupa. Bakit itong si Pablo, sa kabila na ipinakita ng Panginoon sa kanya yung kaharian ng langit, yung kung ano yung kabilang buhay, walang ipinakitang kwento patungkol doon sa langit. Na hindi man lamang si Pedro nagsulat ng lahat ng mga bagay na kanyang nakita sa langit. Bakit hindi sila kagaya ng mga tao na nagsasabing sila'y namatay at nakita ang langit? Na kung ano-ano ang mga ikinukwento at ang iba pa nga ay isinusulat sa aklat at ang iba pa nga ay ginawang movie na gaya nung movie na Heaven is for Real, na kwento ng isang 4 na taong gulang na namatay at muling nabuhay at kinuwento yung patungkol sa langit. Bakit sila hindi gumawa ng libro patungkol sa karanasan sa langit? Ang sagot natin ito, dahil hindi naman layunin ng Diyos na ibigay na sa atin ang detalye ng kalangitan. Ang himalang ito ay hindi tungkol sa afterlife tour o yung paglalakbay patungo sa kabilang buhay, bagkus ito ay isang katunayan lamang ng kapangyarihan ng Panginoong Kristo at ito'y ginamit ng Panginoon bilang kasangkapan upang dalhin ng mga tao sa pananampalataya sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na ang mga tao ay mahumaling sa mga misteryosong karanasan kaysa nakasulat na kapahayagan. Ang ibig sabihin, kung ikinuwento kasi ni Dorcas, ni Lazaro o ni Pablo ang kanilang mga nakita sa langit, ang magiging sentro ay ang kanilang karanasan at hindi ang nakahayag na kasulatan. So ito yung sinasabi ko sa inyo, mag-ingat tayo sa kwento lamang ng mga personal na karanasan at huwag nating ituring na ito ay kapantay ng isinulat na kasulatan. Ito yung gusto kong bigyan ng liwanag sa inyo. Hindi ko sinasabi na hindi totoo ang inyong nakita o ang inyong naging pangitain o ang inyong naging karanasan. Pero bilang isang mananampalatayang tumitindig sa sola scriptura, anumang ating karanasan ay dapat nating ipasakop sa banal na kasulatan. Ang nangyayari po kasi ngayon, ang tao ay nagiging hype sa kwento. Na para bang ang tao ay sinasabing maniwala kayo sa langit, maniwala kayo sa impyerno dahil nakita ko, dahil naranasan ko. Mga kapatid, ang basihan ng katotohanan sa ating paniniwala ay hindi ang iyong karanasan. Ang basihan ng ating pananampalataya at ng ating pong pag-uugali ay ang inihayag na banal na kasulatan. So ito yung gusto ko ipaalala sa inyo. I will not argue kung anong nakita mo. Pero hindi ko yang tatanggapin bilang otoridad ng pananampalataya ko. Hindi ako maniniwala sa langit at sa impyerno dahil sinabi mo. Maniniwala ako na merong langit at merong impyerno dahil sinabi ito ng banal na kasulatan. Ngayon, ang tanong dito, kung ganun pala na ang mga tao ay maniniwala kapag nakakita sila ng mga milagro, bakit hindi na lamang kaya gumawa ng milagro? Para mas madaling madalang mga tao sa Panginoon.
Kung ating makikita mga kapatid, ito na yung halos na direksyon ng maraming mga iglesia ngayon. Na kung saan dahil nakita nila na yung mga milagro, nagdadala para mga tao ay maniwala sa Diyos. So ang kanilang ginagawa ngayon, let us make more miracles. Magkaroon tayo ng mga healing crusade, magkaroon tayo ng mga speaking in tongue, magkaroon tayo ng mga pambihirang, mga kwento ng kanilang karanasan. Ang sagot natin dito mga kapatid, ang ganitong kaloob at pangyayari ay noon lamang panahon ng paglipat o ng transition period. Tandaan ninyo na ibinigay lamang ito ng Panginoon sa kanila upang magpatunay ng kanilang panawagan bilang mga sugo ng Panginoon at bilang mga para paniwalaan ang kanilang mensahe. Mga kapatid, hindi na natin kailangan ngayon ang ganitong mga karanasan upang maniwala sa Diyos. Sapagkat ang meron tayo ngayon ay ang kompletong salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas ay hindi na sa pamamagitan at ay hindi ang kasangkapan ng Panginoon ngayon parang isang tao ay maniwala sa katotohanan ay hindi na ang mga milagro, kundi ang matapat na pangangaral ng Ebanghelyo. Ng isang tao, kahit hindi makakita ng himala, ay pwedeng sumampalataya sa pamamagitan ng matapat na pangangaral ng Ebanghelyo. At ito'y paalala ko sa mga nangangaral, sa ating mga preachers. Huwag nating hangarin na tayo makagawa ng mga dakilang gawa upang ang mga tao ay maniwala sa ating mensahe. Ang kailangan natin gawin ay matapat na mangaral ng Ebanghelyo habang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Na kapag ikay matapat na sumusunod sa kautusan na iniutos sa atin ng Panginoon na ipangaral ang kanyang salita, nandoon ang kanyang kapangyarihang gumawa sa buhay ng mga tao. Kaya tandaan natin, bagamat ang kagalingan ng tao ay isang pangangailangan at sadyang binigyan ng pansin ng Panginoong Hesus at ng mga alagad nung kanilang kapanahunan, subalit hindi ito ang pangunang dahilan ng pagpunta at pagdurusa ng Panginoong Kristo. Hindi rin ito ang pangunahing mensahe ng Ebanghelyo. Hindi yung kagalingan ng iyong katawan. Ang pangunahing layunin ng mensahe ay ang kagalingan ng iyong kaluluwa. Oo, naniniwala tayo na hanggang ngayon ang Panginoon ay patuloy na nagpapagaling ng karamdaman. Maliwanag yung sinasabi ng banal na kasulatan na kapag mayroong karamdaman, tawagin mo ang mga elder, ang mga matatanda sa iglesia at sila ay kanilang ipanalangin. Pero tandaan nyo, ang pinaka-problema ng tao ay ang kasalanan. At yun, ang pinaka-ina-address ng Ebanghelyo. Ang maligtas ang mga tao sa kasalanan, ang mapagaling sila sa kanilang spiritual na karamdaman. Kaya mapapansin natin noon sa bawat pagpapagaling ng karamdaman, palaging kasama ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya paalala ko sa inyo, huwag kayong padaya ng pinakakailangan mo ay kagalingan ng iyong karamdaman. Dahil pwede kang gumaling sa iyong karamdaman na hindi napatawad sa iyong mga kasalanan. Totoo po yan. Pwede ka naman talagang pagalingin sa iyong karamdaman ng Diyos. Pwede kang pagalingin ng Diyos sa iyong karamdaman. Pero hindi automatiko na kapag ikaw ay pinagaling, ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayong umaga, mas hangarin mo muna ang pagbuhay ng iyong patay na kaluluwa na siyang tanging paraan upang ikaw ay maligtas. Mas hangarin mo na ikaw ay gumaling sa iyong spiritual na karamdaman upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ang aming panalangin sa aming mga bisita, sa aming mga regular na dumadalo, naway kahabagan kayo ng Panginoong Kristo upang makita ninyo ang biyaya ng kanyang pagliligtas. Bilang konklusyon, ang mga himala o milagrong naranasan ng mga tao ay hindi lamang para mamangha tayo. Ito'y may layuning kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos at dalhin tayo sa pananampalataya sa kanyang isinugong anak, ang Panginoong Kristo, ang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya sana ngayong umagang ito, makita natin kung paano ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng isang tao, hindi lamang para mamangha, kundi upang dalhin tayo na magtiwala sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa paalaala sa amin ngayong araw na ito.
kung papaano ang iyong kapangyarihan ay gumawa sa buhay ni Eneas at sa buhay ni Dorcas. Ito ay mga himala na naranasan nila sa panahon ng transition period. Ito'y bilang patunay ng iyong kapangyarihan na ikaw ay may kapangyarihan magpagaling at bumuhay ng mga patay. Panginoon, ito ay larawan ng aming spiritual na kalagayan. Kami po'y walang kakayanan na lumapit sa iyo sapagkat kami mga patay. Kami mga hiwalay. Kami, Panginoon, ay walang kakayanan sa aming sarili. Kaya salamat, kami ay iyong pinagaling. Kami ay iyong binuhay. At sa pagkakataong ito, kami ay may pagkakataong makalapit sa iyo. Panginoon, ngayong umagang ito, nilalapit ko sa inyo mga kapatid namin. Nawa makita nila kung paano ka gumagawa sa buhay ng bawat isa. Mula sa mga kwento na aming binasa sa buhay ni Eneas, lalo na sa buhay ni Dorcas, nawa ay mag-reflect kami sa mga katotohanan na aming napakinggan. At anumang mga bagay na maaring makatulong sa aming paglago, nawa ito ay tumimo sa aming puso. Panginoon, sa aming mga bisita ngayong umagang ito, ang aming panalangin, naway kanilang maranasan ang pagbuhay sa kanilang mga espiritu upang maranasan nila ang kaligtasan na idinulot o ibinigay ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mga kaibigan, habang tayong lahat ay nakapikit, nakayuko, sa ilang sandali magkaroon tayo ng ating individual na pagtugon sa mensahe sa pamamagitan ng ating personal na pagbulay-bulay at pananalangin. Kung ikaw ay kinausap ng Panginoon at kinilos ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral, na huwag mong hayaang matapos ang araw na ito na walang pagtugon sa kanyang mensahe. Magkaroon po tayo ng ating individual na pananalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, lahat ng mga himala, lahat ng mga milagro na iyong ginawa ay para sa iyong kapurihan at para sa iyong kalawalhatian. Kaya sana sa lahat ng bagay na nakikita namin, nakilos ng iyong kamay, nagawa ng iyong kapangyarihan, makita namin ang isang bagay na dapat namin gawin, ibalik sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po ay tumugon ng isang awit sa atin din po nga mensahe.